Akmang itutulak ko sana si Mr. Salvador na bigla niya akong hawakan sa buhok at basta na lamang isinubsob ang mukha sa leeg ko para halikan ako. Nag-umpisa pang pumatak ang mga luha ko, pero ganun pa man sinikap kong maitulak ito palayo sa akin para makatakbo ko pabalik sa kwarto ko. Pareho lang din kayo ni Attorney Mr. Salvador. Lahat kayo walang pinagkaiba. Mga professional kayong tao, pero daig niyo pa mga walang pinag-aralan sa mga inaasal ninyo. Sabi ko sa galit na boses, kahit pa nanginginig na ako sa takot. Dali-dali akong tumakbo sa salid na tinutulayan ko, tsaka mabilis na nag-lock. Hindi ako safe sa bahay na to kung saan ako pinili ni Liam na ikulong. Kaya't sa mga oras na ito ay mas pipiliin kong saktan niya ako kaysa may magawang mali sa akin, ang sarili niyang ama. Hindi ako nagkamali sa nararamdaman ko mula umpisa nang makilala kong daddy ni Liam. Dahil mula pa man noon alam kong anumang oras may masama siyang intensyon sa akin. Alam kong yon ay dahil isang beses ko lang naranasan na muntik ng mapagsamantalahan. Binalot kong lahat ng gamit ko dahil uuwi ako ng bahay namin ni Liam. Bahala na kung pigilan ako ng kung sino man, basta uuwi ako. Sobra na ang pagtitiis ko sa pananakit ng asawa ko. Hindi na po pwedeng pati ang sarili niyang ama may gawin pang di maganda sa akin. Sa puntong to gusto ko nang itigil ko anumang kasunduan ang meron kami ni Attorney Andrea. Paubos na ako at ayokong dumating sa puntong walang matira kahit katiting para sa sarili ko. Mahal ko si Liam pero mukhang kailangan ko nang tumigil dahil ilusyon lang naman ang lahat ng yon. Mahal ko siya pero parang ayaw ko na. At sinong nagsabi na pwede kang umalis sa bahay na to, Esmeralda? Mataray pang tanong sa akin ni Attorney Andrea habang pababa ako ng hagdanan, bit-bit ang bag ko. Mababakas sa mukha niyang pagkainis sa akin dahil sa mga oras na ito, sinusuway ko ang gusto niya pati na rin ang bili ni Liam. Pero wala akong pakialam. Basta sa mga oras na to gusto kong makaalis sa lugar na to bago pa ako magawa ng masama ng daddy ni Liam. Buo na ang desisyon ko. Aalis ako sa mansyon nila kahit pang kapalit. Nang gagawin ko ay ang pananakit ni Liam sa akin oras na makabalik to mula sa Italy. Hindi ako safe sa mansyon ng mga Salvador, lalo na ako nasa paligid ng daddy ni Liam. Hindi ko lubos maisip na sa maamot mabait niyang mukha, may pag-anasa pala siya para sa akin. Uuwi na po ako sa bahay at doon ko hihintayin si Liam. Walang buhay kong sambit nang tuluyan akong makababa ng hagdanan at matapang na sanilubong ang galit na tingin na Attorney Andrea sa akin. You cannot leave this house, Esmeralda. Galit na sabi mo rin ng ginang habang nakapamewang at nakatayo sa harapan ko. Uuwi po ako sa ayaw at sa gusto ninyo. Puro ng lakas na loob kong saad, sabay akmang lalampasan na siya nang bigla akong higitin sa braso. Bakit bang tigas ng ulo mong bata ka? Bakit rin ho ba pinipigilan niyo ako at halos diktahan niyo ng buhay ko? Alam mo, Attorney, mabuti pa sabihin na natin lahat kay Liam. Sabihin na natin ang totoo, total malinis ng pangalan niya sa publiko, pati rin ang reputasyon ninyo bilang mga Salvador. Kasi sa totoo lang, hirap na ako. Hindi ko napigilang sabi, sabay bawi sa braso kong hawak niya na mahigpit. No, hindi mo sasabihin kay Liam at mas talong hindi pwede. Nanlilisik ang mga mata niyang tugon sa akin, dahilan para sumidhi ang galit sa dibdib ko, tanggalin ang suot na jacket para ipakita sa kanya mga braso ko na puno ng pasa. Nakikita niyo ba mga pasang ito, Attorney? Nakikita niyo bang halos puno na ng pasa ang katawan ko? Pagkatapos gusto niyo pa rin akong panindigan ko ang anumang kasinungalingan na inumpisahan mo? You agreed with that lie, Esmeralda, kaya wag kang umakto na parang ikaw ang dehado. Hindi nga ba akong dehado rito, Mrs. Salvador? Naluluha akong tugon sa kanya. Mula nung ikasal kami at magsama sa iisang bubong, hindi na babae ang turing sa akin ni Liam at lahat ng pananakit niya ay tinanggap ko. Isa pa, hindi ako pumayag sa gusto mo. Wala lang akong pagpipilian dahil bukod sa tinakot mo kung ipakulong si Mama, pinagbantan mo kung gagawa ka ng paraan para mawala ang scholarship ko. Higit sa lahat, inilasan mo ko ng karapatan na ipagtanggol ang sarili ko. Pagod na ako, Attorney. Kaya't sabihin na natin ang totoo kay Liam. Sabihin na natin hanggat may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko. Puno ng pagsusumamo kong saad, sabay ng pamamalabis ng luha ko. Hindi siya umimik. Napapagod na po ako. Malungkot kong sambit pa ulit. Anong sabihin ng totoo kay Liam, Andrea? Singit na tanong ng kakarating lamang na si Mr. Salvador. Nakaramdam naman tuloy ako ng takot dahil naalala ko ang ginawa niya sa akin kanina. It's nothing, hon. She just wants to go home. Mabilis pang tugon ni Attorney Andrea
Sa asawa, nasa akin ang atensyon na tila ba nagbabanta na wag akong magsusumbong. Mahal mo siya, kaya ka pumayag, at hanggang ngayon ay nasa piling ka niya. Stop acting like a kid, Esmeralda. You love my son, then deal with him. Masungit pang sabi ni Attorney Andrea kung saan nababakas ang pagkabigla ng pagkabalisang bigla. Sa tingin ko talagang kaming dalawa lamang ang talagang nakakaalam sa bagay na gusto ko nang ipaalam kay Liam. Hindi naktaka sa akin ang naging pag-iwas niya sa tanong ng asawa. Isa pa sinaman niya ako ng tingin. Deal with him? Kaya ba gusto mong hayaan siyang umalis at pumunta ng ibang bansa kasama ng ibang babae tapos ano? Kapag nagka-problema ako na naman ang haharap sa madla para ayusin ang pangalan niya? Uuwi na ako dahil walang patutungahan ng usapang to. Hayaan niyo na ako, total wala rin naman kayong ginagawa para maging maayos ang lahat. Hindi mo rin naman ako gustong tulungan, Attorney Andrea. Bagkos mas handa kang konsentihin sa Liam kaysa itamang ginagawa niya sa akin. Mabutit wala kayong anak na babae dahil kung nagkataon, malas niya. You shit, woman. Galit na bulalas ng ginang. Why are you leaving, Iha? And why are you talking like that to your mother-in-law? Inosenteng tanong muli ni Mr. Salvador habang nakatayo sa likuran ng asawang namumulang mukha sa galit. Tinapunan ko siya na masamang tingin bago tuluyang nagsalita. Hindi ako safe kasama si Liam, pero sa tingin ko, hindi ako safe sa lugar na to, lalo na't nasa paligid ko si Dr. Lisandro Salvador. Puno ng tapang kong sabi bago tuluyang nagmarcha palabas sa mansyon nila. Bastos na bata, Liam should know this thing. Dinig kong sambet ni Attorney Andrea pero di ko na lang pinansin. Bahala na ako anong makarating na balita kay Liam dahil nasisiguro ko naman na nasasaktan at sasaktan pa rin naman niya ako. Gaya ng plano at gusto ko, nakabalik ako sa bahay namin mag-asawa. Kaya naman, makauwi ay kagad ako nagtungo sa kwarto para matulog at magpahinga dahil pakiramdam ko ay sobra na ako napagod. Nakakapagod naman pala kasi talagang makipag-usap sa mga taong sarili lamang ang nais pakinggan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ng daddy ni Liam. Gustuhin ko man magsumbong sa asawa ko. Nasisiguro ko nang hindi naman niya ako paniniwalaan. Nagising ako sa isang malakas na kalabog na nagmumula sa labas ng kwarto ko. Kaya naman kahit inaantok pa ako, sinikap kong bumangon at gano'n na lamang ang gulat ko nang tumambad sa harapan ko ang galit na si Liam. Liam! Nauutal at takot kong sabi. Who are you to disrespect my parents, ha? Let me punish you. Shit! Nagpupuyo sa galit niyang sabi, sabay sampal na malakas sa akin. Kasunod ng malakas sa sampal ay isang suntok naman sa sikmura ang natanggap ko kay Liam. Halos mamaluktot ako sa sahig dahil sa ginawa niya. Sa mga oras na to baka sa mukha ng asawa ko ang labis sa galit at natatakot ako sa aura niyang iyon. Kaya kahit masakit pa ang sampal at suntok niya sa akin, sinubukan kong gumapang palayo mula sa kinatatayuan niya. Pero sadyang mabilis si Liam at agad niya ako nahigit pabalik sa harapan niya. Liam, nasasaktan ako. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Utal at naiiyak kong tanong, nakawakan niya ako mula sa panga habang nakalupasay ako sa sahig ng kwarto ko. Puno ng pagtataka ang isip ko kung bakit nandito kagad siya, gayong ang alam ko'y nasa Italy siya at sa sunod na linggo pa ang balik niya. Marahil nagsumbong ang mga magulang niya sa kanya ng mga bagay na hindi totoo, kaya dali-daling bumalik dito sa Pilipinas si Liam para lang saktan at parusahan ako. Sigurado kung di sinabi ng mga ito ang totoo para mas gawin pa ako masama kay Liam. You disobeyed my parents, Esmeralda. Pinastos mo sila. Mulyaw niya sa akin sabay sampal ulit. Umuwi ako kasi hindi ako safe doon, Liam. Nasasaktan ako. Please wag mo akong saktan. Utal kong sabi sa kanya sa nakikiusap na boses. Hila-hila niya ang buhok ko sa mga oras na ito patungo sa CR ng kwarto ko. At kahit anong pagpapamiglas ang gawin ko, ayaw niya akong bitawan. What are you talking about? Ang sabihin mo lang gusto mong umalis para maglandi. Binastos mo pa mga magulang ko? How dare you do that, Esmeralda? Kaya bagay lang sayong saktan. Puwisit kang babae ka? Nanggigigil niyang sabi, sabay ngudngod ng mukha ko sa timbang puno ng tubig. Halos takasan ako ng hangin sa katawan dahil sa ginawa niya. At lalo pa nga akong nilublob ni Liam ang mukha at ulo sa tubig bago niya tuluyang bitawan ng buhok ko. Habol hininga ako nakatingin sa kanya at nakikiusap na tumigal na siya.
Umiiyak ako sa mga oras na ito, pero dahil natatakot akong baka saktan ako ng asawa ko na masigit pa sa ginawa niya, sinikap kong wag ipakita sa kanya ang pagkikbi ko. Bagkos, siniksik ko ang sarili ko sa sulok para magtago mula sa kanya. Natatakot ako kay Liam dahil habang tumatagal na magkasama kami, mas tumitindi pa ang pananakit na ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam kung hanggang saan tutungo ang pagsasama naming ito at higit sa lahat kung hanggang kailan ako magtitiis. Dahil sa mga pangako ko na hindi ko siya susukuan dahil mahal ko siya. Nakakapagod na kasi. Akmang tatayo na nga sana ako para pumunta sa kabilang kwarto nang hawakan kong muli na mahigpit ni Liam sa braso. Ano bang kasalanan ko, Liam? Umiiyak kong tanong sa kanya. Sinira mo ang bakasyon ko, Esmeralda? Mommy called and told me that you have a fight with her at ang kapal na mukha mong gawin yon. Dad also told me you tried to seduce him. Ang landi mo, Esmeralda, nakakadiri ka. Saad niyang muli sabay sakal sa akin matapos akong itulak dahilan para tumama ang likod ko sa lababong nandito sa CR. Hindi yun totoo. Sinungaling sila, Liam. Nagsusumamo kong saad habang pilit tumatayo mula sa pagkatumba. Pagod na pagod ang katawan ko dahil sa pananakit ni Liam. Pero sinisikap kong makatayo nang sa ganon, makalis ako sa kwartong to kung nasan si Liam. Pero mukhang malabo dahil kaagad na naman akong hinila sa buhok dahilan para mapaangat ang tingin ko sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo, Esmeralda. Malandi. Remember what I told you earlier? I will punish you, so be ready and prepared. Nakangisi niyang sabi at mabilis pinunit ang suot kong dress. Basta ako tinulak pa sandal ulit sa pader. Halos manhid na ang katawan ko, lalo na ang likod kong ilang beses nang tumama sa kung saan. Pero wala pang tatalo sa sakit na yon kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Ang sakit sa pakiramdam na halos hindi ako maituring ni Liam kahit bilang tao man lang sana. Nakakalungkot yung taong minsan kong hinahangaan ay kinatatakutan ko ngayon. Nakakatakot na yung pagmamahal na pinanghahawakan ko, unti-unting naglalaho at nawawala. Ayokong dumating yung araw na makaramdam ako ng pagkamuhi sa kanya. Nagawa niya akong babuyin sa parang alam ko at gusto niya at ang sakit-sakit nun para sa akin. Matapos niyang punitin ang dress ko, sinunod niya ang pangbaba ko. Gusto ko magmakaawa sa kanya na tama na, pero walang boses ang lumabas sa bibig ko at masyadong pagod ang katawan para pigilan siya sa anumang balak niyang gawin. You ruined my vacation with Valerie. You disrespected my parents and you disobeyed me. Kaya tanggapin mo ang parusa ko, Esmeralda? Kulang pa to kung tutuusin. Nakangisi niyang sabi bago ko tuloy ang halikan sa leeg pababa sa dibdib ko. Halik na puno ng galit at pananakit. Kahit anong tulak ko sa kanya, wala akong magawa. Bukod sa pagod ko, hawak ni Liam na mahigpit ang kamay ko habang nakasandal sa pader at binababoy ang katawan ko. Wala akong nagawa kundi umiyak na lang at tinintayin siyang matapos sa ginagawa. Nagdarasal ako ng tahimik na sana makonsensya si Liam o kahit man lang sana maawa siya sa akin. Pero mukhang imposible dahil bigla niyang tinaas ang hita ko at walang harabas na ipinasa kong pagkalalaki niya sa pagkababae ko. Tama na, Liam. Umiiyak akong pakiusap pero sarado ang tenga niya sa mga pakiusap ko. At matapos niyang makaraos, parang lantang gulay niya akong itinulak muli sa sahig at basta na lang binuhusan ng tubig. Di pa ako nakakabawi, sinipan niya ang sikmura ko, dahilan para mapasigaw ako ng malakas dahil sa sobrang sakit. Masyado kang marumi. Linisin mong pagkatao mo. It is so nice to shit you, by the way. Natatawa niyang sambit, sabay kuha sa gunting na hindi ko alam kung saan galing. And to finish your punishment, Esmeralda? Sambit ni Liam habang sa gunting ang tingin. Anong gagawin mo? Utal kong tanong na mukhang wala lang sa kanya dahil nila niyang buhok ko at basta na lang ginupitan sa gitna. Patuloy sa pag-agos ang luha ko sabay ng pilit kong pag-agaw kay Liam ng gunting. Pero dahil mahina ako, hindi ko maagaw. Hindi ko siya mapigilan sa tuluyang paggupit sa buhok ko. Para hindi ka lumalandi. Sisirain kong itsura mo, Esmeralda. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin kong impyerno ng buhay mo. Galit niyang saad pagkatapos ng gupitan ng mukha ko na isang mahabang gasgas gamit ang gunting. Ramdam ko ang hapdi at kirot tulad ng ginawa niya. Pero mas ramdam ko ng mga oras na ito ang labis na pagkahabag sa sarili kong talunan at kawawa sa kamay na nag-iisang Liam Salvador. Ang sama mo. Tanging sambit ko nang di nakatingin sa kanya.